They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, nako mga Marse! Hindi ba happy Monday morning po sa inyong lahat? At syempre sa lahat pa rin ng ating mga pangga na talagang nga naman nakararanas ngayon ng pag-ulan, tapos araw, uulan na. Sino mga nabasa? O, diba? Nakakaloka pero eto na ang aking maire-recommenda para mapalakas ang iyong immune system lalo pat ganito't papalit-palit ang panahon. Ang pag-take ng MX3 capsules. Alam mo ba na about MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam mo din ba na about MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists kaya wala kang ipapangamba. Nakakaloka yun. Kaya nga naman hindi kataka-taka na inawardan sila mula sa iba't ibang parte ng mundo, diba? Talaga nga naman, proudly Philippine made ito. Kaya nga naman, kung meron ka mga katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kaya tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako pa rin ay mag-isa. Nakakaloka dahil ang tita mong Cora ay ini-enjoy ang kanyang long weekend birthday celebration. Nakakalo. Aba, dapat bukas may pakaing matindi yan, I miss you, Mare. Sana nakapag-enjoy ka over your birthday celebration week. Unang sa birthday celebration week, diba? Na nakakaloka to the highest level. But anyways, mga pangga, isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok via our social media platforms on Facebook, on TikTok, and of course sa ating team replays. Hello Philippines and hello world. O, diba? Sa makaipanig ng Pilipinas at ng mundo, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto na ang baklita sa woo! Diba? Kahit pa paano ang taas ang enerhiya, Lunes. Ganun talaga. Porket ba nag-uulan ng weekend? Ano ibig sabihin nito? Nabasa ka, Sisa? Ganun. Nabasa ng ulan. Sabi na nga ng iba minsan na nga lang mabasa, patakpan ng ulan. Char-char lang. Pero eto na nga mga panggan. Eto na pinapakantabayanan ng lahat dahil may panggigigil ang ilan sa mga sports enthusiasts kahapon ng manood ng PBA. Eto na ang mga kaganapan sa Chika sa Arena!
Diba? Ano nakakaloka? Well, anyways, mga pangga, ang ating chika sa arena ay hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Diba? Ano nakakaloka? Dahil kagabi nga talaga, halos talagang alam mo yun, maubos ang aking boses sa kasisigawa sa labanan ng San Miguel Beerman at ng Converge na kamuntik-muntika nang masungkit ng grupong Converge ang pwesto na kung sana iuusad sa semifinals na magaganap itong Miyerkules kung saan magtatapat na ang dalawang grupo sa magkabilang, dalawang koponan sa magkabilang grupo na maglalaban-laban para sa best of 7 games sa semifinal round ng 49th Season Governors Cup ng PBA. Kagabi nga ay talaga nga naman halos, alam mo yun, talagang kinabahan ako ng husto, pero alam mo yon, it was a good fight for Converge na talagang pinilit naman at talagang alam mo yon, it was a good fight, 'di ba? Kudos to Converge team, 'di ba? Dalang gagaling nyo talaga, pero sa kasamaang palad ay tinalo pa rin sila ng San Miguel Beerman sa score na 109 at ang Converge naman ay 105. 4 points lead lamang ito. Actually naghahabulan na ang scores nila dahil nga 'di ba, una inaakala ng lahat na makakatunggali na sana sa semifinal round ng Barangay Ginebra team ay ang grupong Converge, pero nabago ang lahat yan. Diba? Last minute round ng fourth quarter kagabi kung saan nga naman pinilit ng San Miguel Beerman kahit papagod pa sila dahil sa katatapos lang na EASL League na kung saan nga naman sila ay lumalaban din sa ibang mga asyano. Wow! Ibang asyano! Grabe! Na nakakaloka. Pero sabi nga ng ilan mga, alam mo yung taga-subaybay, nako, mukhang magtatapat na naman ang Ginebra at ang San Miguel. Ano kaya magiging klaseng laro na naman ang antabayanan natin? Yung laro ba na lalaruin na naman? O, diba? O, di naman kaya, diba? Sino kaya ang uusad para sa final round, diba? Pagbigyan kaya ng San Miguel Beerman na makuha ng Ginebra San Miguel ang kampyonato ngayong taon? Well, malalaman natin yan dahil matindi rin ang kanilang makakalaban sa Group A yata, if I'm not mistaken, or Group B yun. Rain or Shine at ang TNT naman ang magtutunggali para sa best of 7 games kung saan nga naman kailangan nilang patunayan kung sino ang deserving mapunta sa final round at magsisimula ang naturang semifinals ng best of 7 game ng 49 Season Governors Cup ng PBA sa darating na Miyerkules. Kaya antabayanan natin yan, diba? But anyways, mga panggayan po muna ang ating chika sa arena. Pero bago tayo tuluyan magtapos, meron ako maganda balita. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-download ng Arena Plus sa inyong mga cellphone, mag-download ka na kasi para makapanood ka ng mga games live po yan sa Arena Plus app. I-download nyo na dahil alam nyo ba na tinangkal sila bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Casting natin dyan ang ating mga Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA tulad na lang Scottie Thompson na kabilang sa grupong Ginebra. O, diba? At ang ating Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre ang ating newest endorser na si Austin Taylor Reeves. Kaya nga naman ulitin ko, kung wala ka pang Arena Plus sa iyong mga cellphone, download na. Download nyo rin yan sa App Store. And you can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sport. At syempre paalala pa rin po natin sa lahat na gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Diba? At dyan po muna natatapos ang ating chika sa arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, eto, mukha naman yata din kung nagkakaroon ng matinding tutukan sa mundo ng PBA, mukha yatang ito papakatutukan natin. Ang alin! Diba? Gusto mo yun yung ganun kataas yung P? Ano ang tututukan? Nako, kailangan natin makantabayanan dahil ayon sa nasagap nating chika over the weekend, mukha daw yata ang Think Incorporated ay desidido pa din
din daw. Ano yon? Diba? Desidido pa rin daw makuha sa Showtime ang noontime slot sa GMA7. What? Ganon talaga katataasin dapat. Mali! Hindi yun ganon, diba? Kasi nga masayang ibinabalita ngayon, hindi ba, ng Tape Incorporated at very active sila ngayon sa kanilang mga social media platforms. Ang pag-aanunsyo nga na nalalapit na nga ang kanilang pagbabalik sa Kapuso Network kung saan nga naman daw, diba, itinanghal! Mali na naman! Hindi tinanghal! Iniluklok! Ganon. Hindi, kasi nagtalaga sila. Ano ba talaga? Nag-appoint na sila ng bagong CEO daw. At ang CEO na kanilang napisil. Wow, napisil! Ano yan? Si Mada? Nakakaloka. At pisil-pisilin ang CEO. Hindi. Kanilang in-appoint pala itong si Malucho Wafagar di umano ang bagong CEO daw ngayon ng Tape Incorporated na siyang mamumuno daw sa pagbabalik nito sa telebisyon. Masaya din naman sila dahil binalita din daw na, alam mo yun, na nandun daw yung kanilang aim pa din at ang goal nila na makabayad ng mga nalalabi pa di umano nilang pagkukulang sa under GMA7 at hindi naman nila tinatalikuran yung obligasyon na yun. Ang ano lang naman daw dun sa ginagawa nila is, kumbaga parang ginagawa nila yon is para patunayan lamang na sila ay desidido pa din na makabalik sa ere kung bibigyan ng pagkakataon at mukha naman din mapagbibigyan. Pero yun nga, di ba, sabi ng mga ilan, desidido pa rin ba silang kunin yun talaga, yung noontime slot? Parang imposible naman na. Pero sabi ng ilan, di ba, posibleng mangyari daw, daw ito, di ba? Kasi for the previous weeks or yung mga panahon na wala si Meme Vice sa Showtime dahil sa kanyang concert tour, parang medyo bumaba daw ang ratings ng Showtime. Kasi kumaga parang, ang inaabangan daw talaga ng tao ay si Meme. Pero in fairness naman din dun sa iba, magagaling naman din yung mga tao na nandoon. Maari talagang marami lang nag-aabang kay Meme, pero it doesn't mean na dadaos-dus yan. Kaya naman nila yun. Diba? Kaya nga, diba, si Meme nag-sideline muna ng kanyang concert kasi naniniwala siya sa team niya. Maaring siguro may mga tao lang talaga kasi may kanya-kanyang choices naman yan eh. Hindi ibig sabihin na gusto mo, gusto ko din. Yung mga ganong aspeto, diba? May mga moments siguro na may pinagkakasunduan lahat na panoorin, diba? Katulad siguro yung mga tipong pagpapatawa ni Meme, yung mga bardagulan nila doon ang inantabayanan ng mga tao. Pero it doesn't mean na hindi naman din nila sinusuportahan yun, diba? At syempre, wala din naman din na intensyon naman sa part naman ng Tape Incorporated na kung ano man ang bawiin nila or ano, walang ganon mali yun, diba? Kumbaga parang sa kanila, happy sila kung mabibigyan sila ulit ng panibagong chance na maipalabas, mai-showcase yung kanilang mga pwedeng ibigay sa mga tao, 'di ba, nakasiyakan, 'di ba? Kumbaga thankful naman din sila. Pero sa ngayon, yung mga responsibilidad nila na naiwan or talagang meron pa na dapat nilang gawin for GMA7 ay hindi nila tatalikuran 'yon. Kumbaga tatapusin nila 'yun lahat hanggat sa maging okay na rin ulit at mabalik sila sa dapat nilang kalagyan, 'di ba? Pero ang chika nga, 'di ba? Parang pag pumasok sila, parang yun ang sabi lang daw parang sa GTV nga sila ilalagay. Pero ipapantapat naman daw kay Willie Revillame. Kasi 'di ba, siya lang yung walang siya yung walang kaaway. Charot, hindi. Mali! Hindi kaaway, 'di ba? Katapat lang na show, 'di ba? Kaaway talaga na nakakaloka. Tama yun, 'di ba? Na sila yung magtapat kasi para paano maging masaya naman yung panghapong programa, 'di ba? Kasi okay naman na sila sa noontime show dahil ilang noontime show na din, 'di ba? So might as well, bahala na, 'di ba? Kung saan kung ano man ang bibigay sa kanila, I think magiging grateful din naman ng Tape Incorporated dyan, hindi ba? But anyways, mga pangga, nako, eto na sa ating pagbabalik. Isang umatigabong chika na naman na
dala-dala na nag-iisang bakla, natural. Aking nasagap. Ay, mukhang A-lister ng Kapamilya Network na sa China na nakikipag-meeting sa mga taga-GMA. Oh my goodness. Sino man yan ay sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo Woo Woo! Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa and we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...